bawat sulok ng bansa, may matatagpo ang kagandahan na hindi mo inaasahan. Sa bawat isla na iyong mapupuntahan, may matutuklas ang bagong kaalaman na magsisilbing liwanag sa iyong daan. Mumulat sa iyong mata, gigising sa iyong diwa, na ang kagandahan ay higit pa sa ating nakikita. Sa Puerto Princesa, magsisimula. Kaya't simulang tumindig, dayon ka musilitiki sa aming banwa. 1, 2, 3, go! Dahil at magsama-sama sa laban ng pamilya, isigaw mo at sabihin, Puerto Princesa. Umiyak, sumayaw na, ako'y nag-iisa. Yaman dito sa amin, Puerto Princesa. Welcome sa Puerto Princesa! Gusto niyo bang makakita ng magagandang tanawin? Nais niyo bang libutin ang bayan namin? Huwag kayong mag-alala. Narito kami upang samahan kayo sa paggagala. Amos, tara na! Hi sir! First time niyo lang po ba rito sa Puerto? Ako nga pala si Yula. Baka gusto niyo samahan ko ngayon sa iyong paggagala. Ihatid ko na ho kayo, sir. Hello? Alright, bye. Mamamasyal ka po ba mamayang hapon, sir? I can be your tour guide. Balik po kayo mamaya, sir, ha? Papasyal ko po kayo sa lahat ng magagandang tanawin dito sa bayan namin. Balik kayo, sir. Maghihintay ako rito sa bye-bye. Aasahan ko ang pagbabalik mo. Uy, sir! Ikaw pala yan? Akala ko na kayong balak bumalik, sir. Akala ko po nakalimutan niya sinabi ko kanina. Kung hindi niyo po naaalala, ako pala si Yula. Yeah, I remember you. Buti naman, sir, at naaalala niyo ko. Ako nga po ang nakalimot kanina eh. Nakalimutan ko tanungin ang pangalan ng mismong turista. Eduardo. Oh? My name is Eduardo. Pasensya na pala sa nagawa ko kanina. Medyo pagod na din talaga sa biyahe. Ganun po ba? Maupo muna po tayo. Sir, naiintindihan ko naman po iyon. Natutuwa nga po ako dahil naalala niyo ako eh. Paano ako makakabawi sa nagawa ko kanina? Ha? Di naman po kailang makakabawi kayo sir kapag pumayag po kayo na ako magiging tour guide niyo. At ako ang kasama sa paglibot mo rito sa bayan namin. Really? Oo. Sure.
Hindi niyo po pala nasagot ang tanong ko kanina. Ngayon lang po ba kayo rito sa Puerto Princesa? Oo, ngayon lang. Marami rin kasi ako nabasa patungkol sa lugar na ito. Nakakamangha ang mga naging karanasan ng mga tao dito. Tamang-tama sir, hindi po kayo madidismay na ako naging tour video. Ipapakita ko sa iyo lahat ng magagandang tinawag dito sa aming bayan. Nga pala, nais ko lang matanong bakit tila ang lungkot ng lugar. Isa po siguro sa rason na pinupuntahan na lamang ito pag may nagja-jogging or may events, katulad na lamang ng Save the Bay ng Arangbuan. Save the Bay? Oo, po yung way na naisip nila para maprotect yung dagat. At hindi po lingid sa kaalaman ng iba na napapalibutan kami ng dagat at may mga nakatira sa coastal areas. Paano kapag mga normal na araw lang? Oo, may mga magsasayawan nga po ata mamaya eh. Baka mga estudyante po. Mabuti na lang ako nandito ka eh. Tara, bakasyon tayo sa bayan ko. Puerto Princesa, iba ka talaga. Tara, bakasyon tayo sa bayan ko. Puerto Princesa, iba ka talaga. Underground river, nakasama sa Seven Wonder Island hopping. Doon tayo mag-snorkeling, dolphin watching. Sana iyong marating, pasyal ka na dito sa amin. Tara, bakasyon tayo sa bayan ko. Puerto Princesa, iba ka talaga. Tara, bakasyon tayo sa bayan ko. Puerto Princesa, iba ka talaga. Well, para naman po sa food trip ngayong araw. Isa po ito sa mga dinadayo ng locals at tourists. Sikat nga po si Nanay Oling sa mga street food niya eh. At baka po, pinapost ko sa social media. Alin ho rito ang pinakamasarap? Naku, iho, kung pinakamasarap lang din, itong tuknening ang bilin mo. Naku, panigurado masasarapan ka dyan. Sige po, Ale. Pabili nga po ng 2 tokneneng, 3 fishball at 2 isaw. Maupo ka na at ako na maghahatid nito ang in-order mo. Oh, ito na ang tuknening mo. Salamat ho. Kumusta ang lasa, Sir Ed? Pasok ba sa panlasa mo? Masarap. Hindi tinipid sa butter at itlog. Maasahan talaga si Aling Oeng basta street foods. Kaya binabalik-balikan ng turista eh. Ready to wait. Ayan! Sikat po na sayo yun sa Palawan. Ang tawag po dyan ay soteros. Masarap po ba, Sir Ed? Dahil po sa popularity na meron ito, maski nga po bata ay marunong sumayaw eh. Gusto niyo po bang subukan? No, I'm good. Halika na! Lipatan mo ang kulason sa puso mo. Magsadyap ka rin lamang ang bagay kanimo. Ang hiling ko lamang kanimo iroko. Imong dating nobya, imong dating nobya, lipatan ko rin. Kung parte ka na kanayawi pagaman, nanay mo, tatay mo, hindi malagkanakan. Ako maski karga sa barkong may kalyon. Ako tatong hindi, kanimo ako yun. Gusto niyo po kung malaman ng kwento sa statwa na yan? Sige. Walang na meron. Marami po ang statwa ng Chico. Pero total lang dito tayo, ikikwento ka po. So,
What is that all about and why is it? Pinagtayo po yan bilang pagpupugay kay Princess Eulalia ng Spain. Pinamalas natin na inisita siya noong taong 1887. Sinasagisang mas tato niya ang panagpapagay ang syudad namin. Kaya, malalaman mong mayaman talaga sa kanyang kaya ng Pilipinas. No, this started with something, but it also simple that. Why? Hindi po hindi pa kalaman natin yan, sir. Gusto niyo po bang ipagpatuloy ito or tapos na lang? Bukas pa natin siguro. Medyo papunta rin tayo sa pagkala. Ganun po ba? Kung ganun, bukas ay paparoon tayo sa Atlet, go. Go lang. Plaza Cartel. At matadaanan natin ang katedral. Total, malapit na rin po ang pinagtutuloy niya, di ba? Pero anong oras tayo? Balik. Alas 10 daw po ng umaga. Kasama na rin po yung ibang tourist. So, sige. Kita ulit tayo bukas. Salamat. Pati na mga baking ko. Maybe because mahaba yung biyahe ko doon. Kaya mga pinalakad ako doon. Hello? Miss Wala Ash, ano pong menu natin ngayon today? Okay. Baba na lang din po ako mamaya. Sige po, salamat. Ito na po, sir. Pwede ba na po? Opo, sir. No problem po. Ano pong oras kayo natin ng menu? Basta po sa dito ay 9 PM po. Pero, depende po sa turista po eh. Sige. Salamat sa coach na mo. Naku, walang ano man. Nasa cartel, a listed ruin of an old garrison well. In the evening of December 14, 1944, Japanese soldiers burned around 150 American prisoners of war in a tunnel found beneath the park portals. Sir Ed! Sisiyan ka pa rin. Oo naman. Pero may iba ka pa pang ano. Meron? Tara, Lika. This is the Immaculate Conception Cathedral. Itinayo itong simbahan na ito noong 1872, pero nawasak siya noong World War II. Pero later on, naitayo ito ulit noong 1961 at naging mahalagang lugar sa pagsamba ng pamayan ng Katoliko sa Palawan. So that's the reason why the particular features are a blend of traditional yet modern style with simple yet elegant facade. Yes po, sir. Actually, may simba nga po ngayon eh. Sa loob po ay makikita mong iba't ibang saints sa kisame. This is not only a place for religious significance, gusto po ang pamamasyal, Sir Ed. Na-enjoy ka pa po ba? Of course, I enjoyed it. Maybe siguro masiyahan din ng mga tourist guide dito. Wala ka na po bang gagawin ngayong araw? Wala natin siguro. Siguro magpapahinga na lang muna. Sige po, ihatid na kita.
Welcome sa third day ng ating tour. Ngayon, nandito po tayo sa Mendoza Park. Eduardo! Tawag niya. Ano yun? It's like a golden statue over there. Ah, yan, sir. Mendoza statue po yan, sir. City Park ko na ipinatayo bilang pag-alala kay Dr. Hihinyo Mendoza. Dr. Hihinyo? May I know more about him? Siyempre naman, sir. Ano na nga, sir? Ang parking ito ay napapalibutan ng mga naglalakihang puno at mga ornamental plants. Meron ding amphitheater para sa iba't ibang events, kaya madalang mawalan ng tao dito. Maganda at naisipan nilang gumawa ng ganitong lugar. Madalas ay bumibisita rin ng mga bata at matatanda rito, ano? Yes, sir. Kaya nga po hindi na rin po talaga katakataka na marami ang nakaka-appreciate sa parking ito. Nakapagpa-picture na po ba ang lahat natin ng Capitol? Di naman po tayo magtatagal doon dahil sa balayang ang pinaka-main agenda natin ngayong araw. Po ay nandito tayo sa Capitol. Makikita niyo naman po sa Capitol ay yung statue na rin ng parte na ng history ng Palawan. Noong Pasko ay mailaw po ito. Ngayon ay naging normal na lugar na lamang dahil nga tapos na rin naman ang Paskuhan dito. Sayang nga po at hindi nyo naabutan ng makukulay na banderitas, maingay na ukulele ng mga nagpe-perform ng mga bata tuwing gabi. Totoo yun, sir. Hindi talaga makukompleto ang Pasko kung walang nagpo-perform ng ukulele o kaya nagkakantaan dito sa Capitol. Kumbaga, nakasanayan ng mga lugar namin. Curious po ba kayo sa statue na ito? Ano naman siya? Siya po ay si Don Pedro Vicente. Ang statue na ito ay ipinatayo bilang gratitude for his generosity as benefactor and bilang pagkilala na rin sa kanyang faithful service to our beloved province and fellow Palaweños. You're free to take a picture po with the statue of Don Pedro Vicente. Ang lugar naman na ito ay Balayong Park. The Balayong People's Park was developed as a green space where various outdoor activities could be held. The park is going to be our major tourist destination for the city tour according to the local authority. Siya na naman yun na yan. Pagka na may lakad. Siguro mas maganda rito lang. Speaking of sunset, sir, para din tayo sa Tower 5 na.
You're right, the view here is nice. Nice lang. Dapat tama ka, napakaganda ng view dito sa itaas. Pero honestly, I didn't expect na magiging ganito kasi yan. Kasi nung una nga ayoko muna ng temper. Because we're gonna be alone in this trip. Alone? Ang lungkot mo naman, Sir Ed. Nga pala, Sir Ed. Bakit ka nga ba pumayag na akong maging tourist guide mo? Kasi yun yung hinihingi mo sa akin pambawi, di ba? Pwede ka naman tumanggi ron. Kasi there's something in you nagsabi sa akin dapat kunin kita as my tourist guide. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit napunta ka sa aming bayan? Through social medias. Alam mong sikat ang bayan na ito. And marami ako nababasa nung pumunta dito. Yung iba, pabalik-balik na nga eh. Di na ako nagtataka, Sir Ed, na nahikayat ka ng aming bayan. Kaya nga eh. Sobra pa sinexpect ko yung mga pangpunta ko rito. Last na, Sir Ed. Kailan ka aalis? Susunod na linggo. Sa susunod na linggo o bigong araw pa. Kaya ginagawa na lahat ng mga bagay. Sulitin ang mga tapat sulitin. Pwede mo no? Ako'y iyong samahan, libutin itong kagandahan. Syudad ng Puerto Princesa, tiyak narito ika'y mamamangha. Kamay ko'y iyong hawakan, ating lakbayin, ako'y pagkatiwalaan. Nagagandahang pasyalan, kasiyahan dito mo mararanasan. Ako'y samahang libutin mga pasyalan, gaya ng isang katedral. Ako'y iyong hilain papuntang Plaza Cuartel na makasaysayan mo. At didiretso tayong Kapitol, maglilibot ng pasipol-sipol sa Puerto Princesa. Puerto Princesa. Sa ating paglalakbay, kamay mo ang magiging gabay. Ang aking tiwala, sa'yo na lang ipauubaya. Kamay ko'y iyong hawakan, pagkaingatan tungo sa ating pupuntahan. At sa ating paglisan, ako'y tiyak na masisiyahan. Kay gandang pagmasdan, paro-parong lumilipad. At sa balayong sabay na naglakad, hangad kung sa muli ikaw ay makasama. Tayo babalik sa radyo ni Mitra. Rancho ni Mitra. Minutes culture sharing with the tribe. So I'll be your interpreter since they have their own dialect which is Palawan. So here in mainland Palawan, we have three major tribes. First is Batak organization, but at least here, we are able to continue to practice their cultures and tradition. And ma'am, sir, if you familiar at Tabutman or Caveman, there are possible descendants living in this island thousands of years. Pabinapagting mo na. Sir, ma'am, just hold that and pass it to your head strap to carry more weight. And ma'am, sir, according to them, they... Actually, nakasulat po siya sa book natin from thousands of years. Pabinapagting mo na. Sir?
Dito po tayo sa Butterfly Garden. Sa Tagalog ay paro-paro. Yula, nandito ka na pala? Pero bakit hindi kita nakita kanina? May nakita akong sayawan dyan sa malapit. Maaari ba kitang mayayang sumayaw? Sige na, akong bahala.
Masaya ako at naisayaw kita ng maayos, Yula. Masaya rin ako masaya ka, Sir Ed. May sasabihin sana ako. Simula kasi nung pagpunta ko rito ay ikaw lang ang nagpasaya at nag-entertain sa akin. Maging ang iyong mga suot ay naiiba. May sarili ka pang uniforme, Yula. Hindi naman po, Sir Ed. Ngunit, isa po talaga akong tourist guide. Sa matagal na panahon nga lang. What do you mean matagal na? Hindi niyo na po ako kapiling, Sir Ed. I don't understand, Yula. Oo, Sir Ed. Matagal na po talaga akong wala. Alala mo yung statue sa baybay, Sir Ed? Ako ho yun. Ginawa yun bilang pag-alala sa pagbisita at pagligtas ko sa isang bata. Pero hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin ang trabaho ko. Mahirap man paniwalaan, Sir Ed, ngunit iyon ang totoo at wala na akong sa piling niyo. She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she's everywhere I go. She's all I know. Though she's so far away, it just keeps getting stronger every day. And even now she's gone, I'm still holding on. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe your heart will find a way. Only heaven knows. And all I can do is hope and pray, 'cause heaven knows. My friends keep telling me that if you Alam mo ba na nakarang araw, may bumili sa aking lalaki na parang kausap ang hangin. Oh? Madalas ba siyang naririto? Hindi nga eh. Ngayon ko lang din nakita. Siya! Siya yung lalaking sinasabi ko. Aling-oling. Bakit, iho? Anong problema at parang may hinahanap ka dyan, iho? May mali lang ho kasi eh. Hindi ko makita si Yula palagi naman siyang naririto. Yun ba yung babaeng binabanggit mo nung bumalik ka ng tukneneng? Iyon nga ho. Nako, iho. Huwag mo sanang mamasamain pero wala kang kasama rito nung bumalik ka. Ho, imposible naman ho. Akala mo una eh. Nanditip ka lang pero huwag mong mamasamain ha. Kasi wala talaga ako nakita na kasama mo siya. Akala pa nga ng ibang mamimili eh. Wala ka sa iyong sarili. Tama ba ang pagkarinig ko kanina? Yula? Si Yula? Kilala mo siya? Oo, kapalit ko si Yula. Matagal na siyang patay. Dito rin mismo sa lugar na ito nawala ang kapatid ko. Aksidente siyang nalunod habang ginagawang pinakamamahal ng trabaho, habang ginagabayan sila sa bayang ito.
Paano nangyari? Siya nga ang kasama ko sa paglilibot. Siya nga ang tour guide ko. Marahil ikaw ang napili namin gabayan? Mahal na mahal niyo ang trabaho niya. Kaya siguro gusto niyo pa rin ipakita ang kagandahang taglay ng bayan ito, ang Puerto Princesa, kahit wala na siya. Nay Oling, mauna na po pala ako. Marami pa po akong gagawin sa bahay. O siya, sige iha. Mag-iingat ka ha. Sige po. Iho, iuwi mo na tong tukneneng. Para naman kahit papaano ay gumana yung pakiramdam mo. Pero yun Masamang tumanggi sa grasya. O sige, umuwi ka na at nang makapagpahinga ka na. Sige po. Bawat pagpikit ng aking mga mata sa mundo ng alaala, doon tayo nagkikita ang iyong mga ngiti at ang iyong mga tawa sa aking panaginip. Ikaw ang gustong makasama. Sa gitna ng kalungkutan, saan tayo makikita? Sa liwanag ng buwan o sa silong ng kalangitan? Bawat sandali ikaw ang aking hinahanap. Sa bawat pagising, ikaw ang aking pangarap. Prinsesa Eulalia, salamat sa pagpapasaya. Paalam na o babalik ba sa Puerto Prinsesa, aking Eula. Mahal kong Eula. Talaga ang mga nasa larawan. Pero it felt surreal kung magkasama kaming dalawa.
ramdam na ramdam kong presensya niya. Excuse me? Sir Ed, nandito na ho pala kayo. Ano po bang gusto niyong malaman tungkol kay Yula? Gusto ko lang sana malaman kung anong aksidente ang tinutukoy mo at kung saan siya nagtatrabaho noon. Mahal ni Yula ang kanyang trabaho. Simula nga nang makapasok siya sa Takip Silim Travel and Tours ay halos hindi niya maitago ang kasayahan niya sa amin. Sa totoo nga lang, siya rin ang dahilan kung bakit pinili ko ring maging tourist guide. Madalas niya ring maikwento sa amin ang nangyayari sa araw niya. Minsan nga ay nahuli ko pa yan siya na nakasulat sa kanyang maliit na notebook. Notebook? Like diary? Ganun na nga rin siguro. Actually, dala ko yun ngayon. Nahalungkat ko yung mga gamit na naitabo ko ng araw na naglinis ako ng kanyang kwarto. Maaari ko ba itong makita? Salamat. Sa'yo na yan. Hindi ko alam kung gaano kabigat para sa'yo ang nangyayari. Pero sana makatulong yan sa'yo. Hindi ka na ba talaga magpapakita? Kahit saglit lang. It's very unfortunate na di na tayo magkikita na talaga. At paalis na rin ako. Hanggang sa muli, Yula. Sa mga kalsadang aking binagtas, kulturang aking nasaksihan, mga taong ngiti ng isa't isa ang kalakasan. Sa lugar kung saan ko siya unang nasilayan, lugar na hindi ko inakalang nababalot ng misteryo at kasiyahan, sa Puerto Princesa nga nagsimula. Ngunit hindi ko lubos maisip na dito rin magwawakas.